Digmaan sa Israel, isa bang katuparan ng propesiya? Ano ang mahalagang papel na gagampanan ng Israel sa mga huling araw? Bakit napakahalaga ng bansang ito? Inihula ng Biblia, libu-libong taon na ang nakakalipas na ang kaganapan sa katapusan ng panahon ay iikot sa bansang Israel. Ngunit ang maliit na lungsod na ito ay nakapropesiya na may gagampanan na mahalagang papel sa mga kaganapan sa mga huling araw. Ano nga ba ang mga revelasyong ito? Alam nating patuloy na lumalago ang kaguluhan sa loob ng maraming dekada sa pagitan ng Israel at mga Palestinian. Ngunit sinasabing ang punot dulo nito ay hindi lamang tungkol sa politika o awayan sa lupa, kundi ito ay dahil sa isang propesiyang nakasaad sa Biblia at ang pagbabalik ng Mesiyas ng Israel. Ngunit may mga naniniwala at meron din namang hindi. Ang tunggalian ng dalawang teritoryo, Israeli-Palestinian conflict, ay isang patuloy na labanan simula pa noong unang digmaang pandaigdig. Ito ay isang pinakamatagal na patuloy na salungatan sa mundo. At muli, ngayon ay ginulantang tayo ng isang balita tungkol sa hidwaan ng Israel at Palestine. Alam natin na napakarami ng digmaan ang naipanalo ng bansang Israel at sa dami ng bansang nakipaglaban dito ay patuloy pa rin itong nananalo. Katulad na lamang noong 1948 nang magsimula ang unang digmaang Arab-Israeli. Ang digmaan ay natapos noong 1949 sa tagumpay ng Israel at hinawakan ng tatlong teritoryo na nahahati sa tatlong bahagi, ang Estado ng Israel, ang West Bank, at ang Gaza Strip na kilala bilang mga teritoryong Palestinian. Noong 1967, muling nanalo ang Israel sa tinatawag na Six-Day War sa tatlong malalaking bansa, ang Syria, Jordan at Egypt. Nagawa nila itong talunin sa loob ng 6 na araw. Nakuha nilang muli ang Gaza Strip at ang peninsula ng Sinai mula sa Ehipto, ang Golan Heights mula sa Syria, at ang West Bank at silangang Jerusalem mula sa Jordan. Sa paglipas ng maraming taon, ang sinasabing patuloy na labanan ay nagdulot ng dekadang tunggalian, ngunit ang bansang ito ay nananatili pa rin malakas at hindi nagagapi. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nitong Sabado, ika-7 ng Oktubre, ang Israel ay nagulantang sa isang digmaan. Umulan ng libu-libong rocket sa Israel mula sa maraming direksyon at mga sibilyan. Inatake ng Palestinian military ang ilang bahagi ng Israel na pinangungunahan ng tinatawag na mga armadong Hamas. Pinasok nila ang lungsod at mga pamayanan malapit sa hangganan ng Gaza at maraming tao ang pinaslang at dinukot. Ayon sa ulat, hindi bababa sa 1,000 Israeli at ang bilang ng mga nasawi ay maaaring tumaas pa sa paglipas ng araw. Ngunit sinasabing plinano ng Hamas ang operasyong ito sa loob ng maraming buwan, kaya't ito ay biglaan at walang ideya ang Israeli intelligence sa pag-atake ng mga ito. Dinipensahan naman ng Palestine ang kanilang sarili at ayon sa isang balita mula sa Palestine Chronicle, sinasabi nilang sinalakay at nilapastangan ng mga Israeli ang Al-Aqsa Mosque habang sumasamba ang mga Muslim. Ito ang dahilan kaya't inilunsad nila ang isang operasyon na tinatawag na Al-Aqsa Flood, kung saan ang unang strike ay mahigit 5,000 rocket sa loob ng 20 minutes. Ang Al-Aqsa Mosque ay nasa loob ng Old City ng Jerusalem. Ang lugar sa paligid ng mosque ay kilala sa mga Muslim bilang ang Haram al-Sharif at ito ang ikatlong pinakabanal na lugar para sa Islam. Para sa mga Muslim, ito ay pinaniniwalaan na ang lugar kung saan umakyat si Propeta Muhammad sa langit. Para naman sa mga Hudyo, ang lugar na iyon ay lugar kilala bilang ang Temple Mount. Ang Temple Mount ay pinaniniwalaan kung saan ang itinayo ang una at ikalawang templo. At ayon sa hula ng mga Hudyo, ang third temple ay kailangang muling itayo sa lugar na iyon at inaasahan nila ang pagdating ng kanilang Misaya. Sa kabuuan para sa Palestinian at mga Muslim, ang muling pagpapatayo ng third temple sa lugar na iyon ay isang banta at problema sa rehiyon. Sa kabila ng pag-atake sa Israel, hindi malabong isipin ng mga tao na sa tagal na panahon ay maaaring matalo ang Israel isang araw. Kung titingnan natin ang bansang ito ay napakaliit lamang. Sa katunayan, kung ikukumpara mo ang Israel sa Pilipinas, ay halos kasing laki lamang ito ng Central Luzon. Ngunit pinatunayan ng Israel na maaari silang makipagsabayan sa iba pang malalaking mga bansa. Ang bansang ito ay maliit lamang, ngunit pangwalo sa pinakamakapangyarihan at malakas na mga bansa. Maliban sa kanilang mga high-tech na mga armas, makabagong kagamitan at kaalaman, may isa pang mahalagang dahilan kung bakit napakalakas ng bansang ito. Ito ay dahil sa tulong ng ating Panginoon. Paulit-ulit man silang sinasakop ng ibang mga bansa, ngunit hindi nagtatagumpay ang mga ito laban sa Israel. Ang Diyos ay patuloy na pumuprotekta sa bansang ito. Higit sa lahat, dahil ang bansang ito ay meron pang gagampanan sa mga huling araw, kaya't hindi pwedeng mawala ang bansang Israel. Inihula ng Biblia na ang mga kaganapan sa katapusan ng panahon ay makikita sa bansang Israel. Sa Biblia,
Halos 2,500 beses na nabanggit ang Israel, kaya ito ay napakahalaga at napaka-espesyal sa Diyos. Malinaw na malinaw sa kasulatan na sa lahat ng mga bansa sa mundo, pinili ng Diyos ang Israel bilang isa na kanyang makakasama. Sa Isaiah chapter 44 verse 1, "Gayunman, dinggin mo ngayon, O Jacob na aking lingkod at Israel na aking pinili." Sa Deuteronomio chapter 7 verse 6 to 8, "Kayo ay bansang itinalaga kay Yahweh. Hinirang niya kayo sa lahat ng bansa upang maging kanyang sariling bayan. Pinili niya kayo at inibig, hindi dahil mas marami kayo kaysa sa ibang mga bansa. Sa katunayan, kayo pa nga ay pinakakaunti sa lahat. Pinili niya kayo dahil sa pag-ibig niya sa inyo at sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Ito rin ang dahilan kaya niya kayo iniligtas sa kamay ng Paraon sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan." Ang Israel ang bansang iniligtas ng Diyos mula sa pagkaalipin sa Ehipto, ang bansang pinagkalooban ng Diyos ng lupain ng Kanaan. Pinili ng Diyos ang Israel at mga sinaunang Israelita dahil pinangako niya kay Abraham na ang kanyang mga inapo ay magiging isang dakilang bansa at sasakupin ng lupain ng Kanaan. Pinagpala ng Diyos si Abraham at ang kanyang mga inapo dahil sa pananampalataya nito sa Diyos. Pinagpala niya ang Israel dahil sa pananampalataya at pagsunod ni Abraham, ngunit nilinaw niya na hindi ito dahil sila ay dakila o matuwid. Ang isang mahalagang punto na dapat tandaan ay ninais ng Diyos na maglingkod ang Israel sa Kanya at maging isang pagpapala sa ibang mga bansa. Sa kasamaang palad, tinalikuran ng sinaunang Israel ang Diyos. Malimit nilang iniisip na sila ay nakakahigit sa ibang mga tao. Maliwanag na nakaligtaan nila ang babala ng Diyos na kailangan nilang sumunod sa Kanya at tuparin ang tipan na ginawa nila sa Kanya upang maging isang espesyal na kayamanan sa Diyos higit sa lahat ng tao. Sa Deuteronomio chapter 28 verse 1 to 2, "Kung lubos ninyong susundin ang Panginoon na inyong Diyos at gagawin ang lahat ng utos niya na ibinibigay ko sa inyo ngayon, gagawin niya kayong nakakahigit sa lahat ng bansa rito sa mundo. Kung susundin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos, mapapasa inyo ang lahat ng pagpapalang ito. Higit sa lahat, ang pinakamahalaga, ang Israel ay pinili upang ipanganak ang ipinangakong Misaya. Alam natin na halos lahat ng kaganapan sa Biblia ay naganap sa Israel. Mula sa kapanganakan ni Hesukristo, ministeryo, at dito rin siya namatay at muling nabuhay. Siya ang pinakahuling katuparan ng pangako ng Diyos sa Israel. Siya ay muling magbabalik sa bayang iyon bilang tagapagligtas upang talunin ang kasalanan at ang ating pinakamalaki at pinakamasamang kalaban. Ito ang magiging hudyat ng katapusan ng panahon at ang nalalapit na pasimula ng ating bago at walang hanggang buhay kasama si Kristo. Ang lahat ng naniniwala kay Jesus para sa kaligtasan ay minamahal ng Panginoon. Aanihin natin ang bunga ng mga pangako ng Diyos sa Israel at magkakaroon tayo ng tiwala sa Diyos dahil lagi siyang tapat sa kanyang bayan at sa lahat ng mga tao. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Patuloy po nating ipagdasal ang bayang Israel. Ingat and God bless.